Nasabi nga na may cancer ako, una kong naisip, mamamatay na ako. Yun, na may cancer, and then sorry. Hi, hello. I'm Lynette and I'm your guest for today. Monet, balikan natin yung childhood mo. Kamusta ka bilang bata? And kamusta yung relationship mo sa family mo, sa parents mo, at saka sa mga kapatid mo? Growing up, nung bata pa talaga ako, so siyempre sa province, ang ano talaga, ang buhay talaga, masaya talagang enjoy natin. Siyempre childhood, pagkalaro, yun, alam mo kung paano yung buhay natin sa Mindoro. Ang saya talaga, yung akyat-akyat sa puno, Oo. managraw, pare, ganyan. And then, relationship with the family, sa mga kapatid at magulang. Siyempre, may hindi maiwasan ng mga hindi naman perfect, siyempre, Yes. pero to sum up, maayos, malaking family, and then maraming kapatid, and then yung may nanay at tatay na naggagabay. Monet, tanongin ko lang, ilan ba kayo magkakapatid? 7 kami, So, pang ilan ka sa magkakapatid? pang 6. Pang six. So, 4 na babae and then 3 lalaki. Okay. Share mo naman sa amin, paano ka nag-umpisa dun sa career mo or sa work mo? Ano yung mga experiences na pinagdaanan mo sa unang mong trabaho? Ang work ko, siyempre nung pagka-graduate ko ng college, pangarap ko magtrabaho sa Manila kasi isa ka din sa nag-encourage sa akin. Hindi ko alam kung natatandaan mo Ay, yun. yes, yes. Kasi sabi mo, kapag graduate ko, Ah. pwede kang magstay sa apartment ko. Yes. Yun, kaya na-encourage mo talaga akong pumasok or Oo nga. lumuwas on that time. And then, yun, yung mga experience ko sa work, syempre, yung first ko kasi sa Comelec dun sa atin sa Mindoro. Oo. And then, after nun, nag-try din ako mag-factory sa Cavite kasi gusto ko talagang magkatrabaho agad. Oo. So sabi ko, gusto ko talaga mag-work kahit na factory yung nakita ko dun sa nakapost sa kanto. Nag-grab ko. So na-try ko. So nakailan ako, siguro mga 3 or 4 factories. Talaga? Yes, tapos nag-SM ako. Dami na. Ay, oo. Natanda ko yung SM. Oo. And then nag-Pure Gold. Sa Pure Gold ako tumagal. So 12 years. And then ngayon, mas na-uplift. Okay. Nag-landmark na ako. So Oo. yun, yung Kumbaga nag-level up ka level na. up na, pataas na rin. Yung the experience talaga, yun yung nagmo-mold Oo. sa Actually, natandaan ko yung sinabi mo, yung sa apartment. Kasi, di ba, ikaw yung parang naging tao muna doon. Kasi wala ako, di ba? Tapos kasi nga nasa ibang bansa ako. So, ikaw muna yung tumira doon. Oh, grabe no, pinagdaanan pala natin Oo, yun. di kaya sabi ko, baka nakalimutan ko na yun. Ay, hindi ko yun. Isa yun sa part na hindi ko Oo makakalimutan. naman. Siyempre, hindi talaga. So, kasi nga, from Mindoro, doon ka graduate ng college. Natandaan mo ba kung anong year yun? Ay, ano na yata yun? College is 1999 to 2000. Ay, hindi. Parang feeling ko, ano yun, 2003. Yan, mga gano'n. Oo, Ako mga na ganun sa'yo. yun. Pero prior to that, meron na rin ako Meron. mga naging work, ganyan. Kasi nung nag-work ako, nag-try na ako dun sa factory and then di ko alam na may effect pala yun sa immune system ko noon pa lang. So, bumagsak yung immune system ko, nagka-allergy ako. Sabi ng Ay, ate ko, ganun. uwi ka na lang sa atin. Oo. So, that time, nag-communicate na lang ako sa Mindoro. So, yun, nag-stay. Ganun. Tanungin ko, ano yung parang pinaka-position or parang title mo, job title? Currently, ang position ko is Systems and Procedure Department Head. Ako yung gumagawa ng process sa store or sa landmark. So, ako yung nag-walkthrough, gumagawa ng process ng step by step. Yung guidelines na kumbaga yun yung tawag doon. Okay. So, yun. Sa lahat ng ng department, ng process, from supermarket and department store, so ako yung nagagawa ng process. Parang ikaw yung taga-process Yeah. or parang sa system, tama ba? Systems and then procedures as in step by step. Ay, gano'n. Wow, iba din ha. Level up. Mahirap din, Okay. syempre. Pero ano yung part na parang mas nai-enjoy mo sa work? Ayan, yung work ko talaga kasi yun yung passion ko din na yung interpersonal, yung parang ano ba yun, yung talent ba yun, yung makikipag-usap ka sa iba't ibang klase or sa mababa, from staff, clerk, hanggang sa mga managers and department heads.
Yun yung parang nag-enjoy talaga ako na makipag-usap. sa kanila. Yeah, Oo. Parang tinatawag nila na communication skills, Yeah. talagang nahasa. Nahahasa siya. Nice pala, no? Kasi dati talaga, Oo. mahihain talaga ako. Di ba tayo? Magsasalita ka lang sa sa harapan, manginginig ka na. Para may iyak ka na. Para ngayon talaga. Grabe, di ba? Grace na nga siguro yun. Grace ni God din na minumuld niya din ako. Actually, parehas tayo, no? Di ba, Net? Kasi ikaw din. di ba, kasi nung maliliit tayo, nung mga bata, parang hindi ko rin ma-imagine ngayon na ito, parang ang daldal ko na, di ba? Sobra. Di ba, hindi naman ako masalita. Kaya ngayong iba sasabihin nila, akala nila talagang noon pa ako madaldal, parang noon pa ako yung Hindi. mahilig makipag-usap sa tao. Pero di ba ayaw natin? Kasi nga, di ba, nung bata pa tayo ikaw yung pinaka nandun na sa gilid. Yes! Mainhin kami talaga Ay, mga pala. yes! Oo, totoo talaga yun. Ikaw, maayos pa yung damit kami. Ganun ko naalala ko. Oo. Nag-evolve din yung time. Kasi kung hindi rin natin napag-aralan yun or parang hindi rin natin na-try, parang wala din tayo sa kung ano yung meron tayo ngayon. Diba? Kung may kukumpara mo dati, yung buhay mo, sa ngayon, ano yung mga sa tingin mo na nagbago? Malaki. Kasi before, parang ang bigat ng life ko. Lagi akong stress. Kasi siguro din sa workload and tsaka yung biyahe, lahat stress. From opening to closing, nasa branch ka. Unlike ngayon, hindi naman sa sinasabing chill. Kumbaga, Oo. mas na siya, nasa corporate ka talaga, mararamdaman mo nasa corporate, ka na. Corporate World, Oo. oo. And then, ayun, mas magaan. Siguro dahil na-enjoy ko Oo. yung trabaho ko at the Tama. same time. Napapalibutan ako ng mga positive people, friends, and Yes. co-workers na rin. So, malaking bagay kasi yun. Even sa family din. Tama, alam mo, totoo yun. Talagang sabi nga nila, yung surround yourself with the positive people. Totoo yan. Kasi mas na-attract mo siya or mas nagmamanifest sa'yo yung mga positive na mangyayari or yung good vibes. Di ba, syempre yung dati mo, hindi mo naman din pwedeng sabihin pangit siya or something. Syempre. Kumbaga kasi Part din, siya eh. yun din yung parang experience. Di ba, sabi nila, ako rin lagi kong sinasabi na kung ano man yung pinagdaanan ko din na hirap dun sa mga first job ko, ano siya sa akin, blessing. Kasi hindi pala ako magiging ganito ngayon kung hindi ko siya Ma-appreciate mo siya. napagdaanan. Totoo. Oo, diba? Oo, Ang hirap. Totoo yan. Oo. Net, meron bang mga time na parang nagmumuni-muni ka? Di ba may mga ganun Oo tayo? naman. Yung parang gusto mo lang mapag-isa. Parang ano ba yung madalas mong sinasabi sa sarili mo kapag ka ganun? Ngayon talaga, more of talaga nakakausap ko yung sarili ko. Unlike dati ngayon, lagi araw-araw, pagka nakikita ko yung sarili ko sa salamin, sasabihin ko, ang ganda-ganda mo. Ganda-ganda mo, say I love you, ginaganon ko na siya. Kasi, importante yun kumbaga wala na nga nagsasabi sa'yo ng I love you. Sarili mo na lang. Oo. Diba? Oo. Ayun, and then getting stronger than ever. So parang ngayon, kapag ka may muni-muni portion ka, kasi may ganun muni-muni portion, pupunta ako sa isang lugar, na ako kasi gusto ko, alam mo naman yan, gusto ko yung nature. So tapos magko-coffee lang ako doon. Tapos parang nag-iisip ako, nagsusulat ako, lagi akong may journal na dala. Tapos lahat ng mga gusto kong sabihin sa sarili ko, sinusulat ko siya. And then, after mga, siguro, minsan months or years, tapos babalikan ko siya. Oo. Ay, ito pala. Ganyan Kasi din. di ba may ganun Same tayo, yung parang minsan malungkot yung Oo. ano natin, damdamin. Minsan naman, kahit masaya, parang ang sarap din kasi pala nung parang nag-iisa ka na nandyan yung mga kaibigan, pero iba din, di Iba ba? pa din. So parang mas malapit din tayo kay Lord. Yes. Kasi yun, na-compare ko din yun. Kasi Oo. last year, kasi sa journey ko, Oo. nag-journal talaga ako. Mahilig talaga ako magsulat. Oo. Ikaw kasi, alam ko, magaling tong mag-drawing. Magaling tong mag-drawing si Monet ng ng tao, ng mukha. Sobrang perfect talaga tong mag-drawing ng face. Diba? Natandaan ko yun. Yun, ayun, nagsusulat ako, tapos binabalikan ko ngayon everyday, anong ginawa ko last year. Parang, di ko lang maiwasan minsan na iyak ako. Kasi parang grateful na lang yung iyak ko. Kasi, yun, maganda nga pala talaga, sabi nga sa akin, na magsulat ng everyday life mo, Yes. yung journey mo during Yes. last year. Mas lalo ko talagang minamahal yung sarili ko ngayon. Yun. Yun yung mas maganda. Oo. Yun naman ang importante talaga. Medyo seryoso na itong usapan. Curious lang ako. What makes you really happy now? Ano ba yung nagpapasaya Yes. sa'yo? Ang nagpapasaya sa akin talaga, mga simpleng bagay.
like going to church every Sunday. Mhm. And then, yung pag-pray ko din sa morning and afternoon. Siguro, sa mga nakakilala sa akin, ang tingin nila sa akin, maldita. And then, may ganun. Kasi, may mga ganun impression. Syempre, sa ano mo din, minsan, akala nila, maldita ka. And then, pero, sa pagsarili ko, pag ako na lang, ayun, nag-pray talaga ako. Yun yung parang, small, ano na lang sa akin. Yung parang small things, masaya na ako. Yung makatulong sa family, yun. Yes. Pag-support, and then sa friends na meron, konti lang talagang time na makasama ko sila, makausap, masaya na ako dun. Tsaka napansin mo nito, parang as we age, parang kumukonti na lang din Oo. yung ganap. Hindi naman sa kumukonti yung ganap, pero yung mga tao na nakapaligid din sa'yo or nagpapasaya sa'yo, hindi na sila katulad dati, no? Yung parang ang dami, iba-ibang group. Iba-ibang group, nakakapagod din. Nakakapagod. Oo, pero this time, parang, yun, naano mo rin ba yun? Napansin mo din Oo. sa sarili na parang, ito na lang. Ito Okay na na lang ako yung dito. small group mo. Pero tapos, sila yung mga totoo. totoong tao. Sila talaga Oo. yung may love, may care. Genuine friends. Yes, Kumbaga, talaga. kahit malayo sila, minsan mo lang makita, pero pag nagkita kayo, Yes. ramdam mo na Yes. totoong tao sila sa'yo. Oo. Parang alam mo nga ako, isisingit ko lang din, yung di ba tayo, hindi kami madalas magkita. Oo. Actually, ako nakatira sa Cavite, tas ikaw nakatira ka sa Pasig. Mandaluyong. Mandaluyong. So parang, pero, hindi pwedeng isang taon, Hindi tayo magkikita. So parang, at saka yung nag-update din tayo, kamusta ka na? Maganda. Diba? Kasi parang kahit na, alam mo, busy na sila. Yes. Pero pag nakita, wala, nagbago. Yes, Diba? Ganun oo, pa din. yun. Sarap, diba? Net, kung madidescribe mo yung life mo ngayon in one word, ano yun at bakit? Renewed. Pwede ba Renewed. yun? Yes. Renewed. Oo. Kasi, Bakit? Kasi, after nung journey ko, na i-share ko later, Yes. sobra talagang nabago yung aspect ko sa buhay. Ayun. So, So, self-love and then loving everyone. everyone. Oo, yun. Anong year ka na-diagnose ng breast cancer? February 2024, last year lang. So, from February 2024, ano ba yung mga symptoms or parang signs na bago mo nalaman o na-diagnose ka ng breast cancer? Ayun, meron talagang certain kirot every pagpagod, stress, or puyat. Talagang totoo yung sa stress. Sa breast sa part. sa breast part ko. And then, 2 years yun, 2022 ko pa siya nararamdaman. 2022 mo siya Yes, naramdaman. mid-2022. Ay, ganun. And then, meron kasi kaming annual physical exam. Pag lahat, Oo. dineclare ko siya sa doctor. And Oo. sabi niya, pinakapa ko. So, meron siyang 1 point something cm na nakapa na bukol. Sabi niya, ipatest niyo yan. Patest mo. Tapos, pinabasa ko sa company doctor namin. Sabi niya, normally may mga cysts naman talaga tayo sa breast, yung mga babae. Yes. Pero may mga abnormal cells lang talaga or cysts na namumuo dyan. So, meron yan, may times na nawawala siya kapag bago tayo reglahin. Or kaya naman pagka nagkaanak tayo, kapag nagpa-breastfeed, ganyan. So, nawawala siya. Sabi niya, nawawala ba? Or sumasakit? Sabi ko, sumasakit po, pero nawawala. Sabi niya, yun, natutunaw daw, ganyan. So, sige, sabi ko, Dok, i-ano ko muna, i-monitor ko lang. So, umabot siya ng, 1 year. So, 1 year pa na Oo. parang hindi mo muna siya Check up. binigyan ng, parang kasi sabi mo, i-observe mo muna, hindi ka kaagad muna nag-undergo doon sa mga tinatawag nating, ultrasound, breast ultrasound, or mammogram. Hindi. Wow. So, Hindi pinalagpas mo pa siya ng 1 year. pa. And then, nung February last year, naramdaman ko, February 2024. February 2024. Oo. One time, nagising ako ng gabi, middle of the night, na may certain sakit na nakiro. Ang sakit talaga, na parang noon ko lang naramdaman, na tipong parang sinasaksak, tapos kuryente, parang kidlat, tapos sakit. Sabi ko, parang kakaiba na to. Tapos, tinry kong matulog, hindi pa rin ako makatulog. As in, kakaiba siya. Madaling araw? 12. Tinry kong matulog ng nakaupo doon sa condo, may sala kami.
Kasi ayoko maka-istorbo ng mga ka-roommate ko. Mm. Naglalagay ako ng una, iba talaga, gumuguhit sa likod. Ay. Hindi ko kaya. Gano'n. Tapos natiis ko siya ng 5 AM nung nakaupo lang ako. Tiniis So, ko. parang 4 hours or Mm. 5 hours. Tiniis ko siya. Although yung hospital, yung DRP, katapat lang na condo namin. Pwede naman ako magpa-ER. Nakita na lang ako ng ka-roommate ko, bakit mo, ano nangyari sa'yo? Sabi niya, isugod na kita sa ER. So, dinrap niya lang ako sa ER. So, ako lang mag-isa Ikaw doon. lang. Oo, tapos nag-ano na ako, nagmamakawan ako, bigyan niyo ako ng pain reliever kasi sobrang Sobrang sakit. sakit. Doon ako sa ER. Tapos, 1 hour pa ako na entertain. So, mag-isa lang ako. Talagang nilakasan ko na lang yung loob ko. So, hindi ka kaagad parang Hindi nabigyan ko ng ako na-pay nabigyan. attention. Ilang oras ka nag-wait? Kasi almost 1 hour kasi may health card. Diba, Okay. ang process ng Yes. papa-approve pa. Ganyan. Nung pinakita ko dun sa doktor, yung bukol ko, biglang lumobo. Visible na siya kasi dati nakakapampa. Ay, dati, oo. Sabi niya, ay, ba't parang, ang laki? Sabi niya, ipapa-ultrasound natin yan. Diniretso Oo, ultrasound. oo. Tapos sinintay ko lahat ng result. Along the way hanggang 11 AM ako lang. Buti dumating si ate ko. Ayun. Discharge. And then after that, kinabukasan pumasok na ako. And then pinakita ko yung results sa company doctor namin. Sa niya pinaulit sa Makati Med, yung thorough checking, ng ultrasound. Ng breast ultrasound. Breast ultrasound na siya. Tapos nung na-breast ultrasound ako, yun, result niya is may breast mass ako and then subject for biopsy. Biopsy. So biopsy, syempre, kinabahan ako. Alam kong may patutunguhan yung sakit Kasi na yun. parang pag may nalalaman tayo sa katawan natin, I think siguro hindi ka nakatulog. Hindi talaga. Kahit wala pa yung result Wala mo. pa. Doon ako nag-start. Totoo nga kapag totally nag-isip ka, yung katawan mo pusa, unti-unting bumabagsak. Yes. Na kahit sabi mo, okay ako, pero hindi Deep pala. inside. Deep inside, walang ibang nakaka-intindi sa'yo. Yes. Kahit sabihin ng kaibigan mo, okay lang yan, hindi eh. Hindi. Oo. Kasi ikaw yung may nararamdaman. Tapos wala kang makapitan. Kahit Yes. sabihin nandiyan yung family, yung friends. Iba, yung pakaramdam pala talaga pag may sakit ka. Kinuna ng specimen. So parang Tinanggalan lang ng sample. parang may injection, sidip-sip, Oo. ganon. Ano siya, sa cardinal ako biopsy, and then core needle biopsy guided by ultrasound. Madaming doktor. Mag-isa lang ako noon. Wala ko kasama. Talagang lalakasan mo yung loob mo kasi gusto mo matapos na. Sobrang sakit. 3 beses. Parang yung tamtak. Tak! Sabi ko, napamura talaga ako ng diura sa sobrang sakit. Walang anesthesia. May anesthesia. Sabi ng doktor, bakit siya nasasaktan? Dapat hindi siya nasasaktan. Dinagdagan ng anesthesia. 3 yan. 1, 2, 3. Yun yung isa sa pinakamahabang oras ng buhay ko. As in, yung literal na manghihina ka. Maiyak ka na pero wala kang Wala kang magawa. magawa, kundi sundin kung ano sasabihin ng doctor Mm-mm. sa'yo. Tapos, ilang days yung result para malaman mo kung ano talaga yung diagnosis sa'yo? Ayun na nga. Ang nakalagay 7 days, within 7 days, yung result. So Okay. during that period, sobra. Everyday nagpipray ako makatulog ako. Kasi naisip ko talaga siya. Kung ano yung magiging resulta. Ano yung magiging, Oo, sobrang oo, sakit. oo. Tapos that time, nakaschedule kami ng Bangkok. Sabi ng doktor, sige, mag-ano ka May muna, Thailand. mag-enjoy ka muna. May Thailand. May biyahe ka pa. Biyahe pa ako, okay pa po ba ako mag-biyahe? Sige, enjoy mo muna. Kasi parang alam niya na yung expected ko. Na alam niya na yung magiging result. Tapos nang nag-Thailand, nag-Bangkok, pagdating ko, sabi ng doktor, isa pang test. Kasi unspecified specimen nakalagay. Yun pa. 1 week ka ng 1 week ka ng So, hindi pinatulog. Hindi ka na pa pala makatulog. yun. Hindi pa pala. Meron Totally pa mixed isang pa. test. Yung And aking then, after estrogen. nung isang After test this, na yon, ayun na. Yung email na yung result. sa'yo. Yung, ganun pala talaga, pagka yung email, alam mo yung result, halos hindi ka ma-open. Oo. Ang ginawa ko, sinend ko dun sa friend ko. Parang siya Siya nagbukas para magbukas. sa'yo. Sabi niya, ako na. Tapos pag-send ko, naisip ko, hindi naman siya doktor, bakit niya maintindihan? Oo. Sabi, ano daw? Sabi niya, ano to? Carcinoma daw. Sabi niya, di, narinig ko yung carcinoma, pinread ko na, and then direct, nung pag-read ko, ang buhay ko talaga 360 kasi prior to di ba, nag-research tayo, Google, ano ba yung Kasi oo. carcinoma is cancer. Alam Yes, ko nga oo. cancer yun. So, nag-google ka na before Google yun na pa lang. before ko ma-open. Editor mo. And then, pala, pasok dito ganito yung boss ko, Monet, ganyan, may sasabihin. Hindi ko na sila, na parang lutang na ako. Utang ka na. Tapos,
para hindi niya lang para maintindihan niya lang ako bakit ganun. Pinakita ko yung result. Sabi niya, sige, baba ka na. Good thing sa company namin, meron talagang attending doctor. Surgeon yun ng Oo. Cardinal Oo. Santos. Baba ka na kayo. Tapos ginanon niya. Ah. Sabi talaga, yung pakiramdam nun. Tapos pagbaba ko, sabi ng doctor, it's cancer. Sabi niya, it's cancer. Na buong buhay mo, kasama mo siya. Tapos matatawa ka sa akin kasi bago ako ma-surgery, kinausap ko siya. Sabi niya, see you in heaven.